Okay, magandang, araw sa ating lahat. Katatapos lang ng, bagyong, Emong. Sana, lahat tayo ay, nasa mabuting, kalagayan. Kaya habang, nakatira tayo sa bahay, minabuti nating, mag, vlog para ating ituro kung paano nga ba gumagawa ng, isang committee report sa lokal, sanggunian. Kapag ikaw ay isang, barangay kagawad o ikaw ay isang konsyehal o nagtatrabaho ka sa sangguniang, barangay, sangguniang bayan o sa sangguniang panlalawigan, makakatulong ang, video na ito upang, maaral natin kung paano nga ba gumawa ng isang committee report. Okay, ano nga ba ang legal basis ng isang, ah, committee report? Sabi sa paragraph D, section 107 ng Implementing Rules and Regulations of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, ang sabi doon, no ordinance or resolution shall be considered on second reading in any regular meeting unless it has been reported out by the proper committee to which it was referred or certified as urgent by the local chief executive. So dito sa section 107 ng IRR ng Public Act number 7160, walang ordinance o resolution na ah, pag-aralan or i-approve sa second reading kung hindi siya ni-report ng isang committee. Ang exception lang na hindi mo i-refer sa isang committee yung ah, resolution or ordinance is pag ito ay certified urgent ng ating local chief executive, which is the ah, punong barangay, the municipal mayor, or the governor. Kapag may certification of urgency, hindi hindi na kailangang i-report sa committee. Pero kapag ah, walang certification, sa unang reading pa lang, pagka sa first reading, okay, so sa first reading, sa nakaraang vlog natin, ang sabi natin sa first reading, basahin lang yung title. So kapag once na binasa ng secretary yung title, i-refer mo yun sa proper committee. Now, yung proper committee na yun, halimbawa, ni-refer sa Committee on Ways and Means or Committee on Finance, yung committee na yun, siya yung magsasubmit ng kanyang committee report. So, yung na-refer sa first reading, hindi siya pwedeng pag-aralan o hindi siya pwedeng i-discuss sa second reading kapag hindi nag-report yung committee na sinabi natin kanina na ah, magsa-submit ng report kasi na-refer sa kanya yung ordinance or resolution. Okay, ano nga ba ang content ng isang committee report? So, ang content ng isang committee report, kailangan meron doon yung sinasabi nating heading. Meron siyang subject, ano yung title or ano yung paksa ng committee report na yon. Pangatlo is yung facts. Facts. Pang-apat is yung findings. And panglima, yung recommendation. At yung pang-anim, yung signature ng committee. So, pag-aralan natin isa-isa yung content ng committee report. So, ang una is heading. Anong makikita natin sa heading? The name of the committee report who prepared, name of the committee who prepared the committee report. So, halimbawa kapag Committee on Finance, kailangang mag-appear yun na report yun ng Committee on Finance, yung committee report number, at yung date. Usually, yan yung mga makikita sa heading. Of course, yan yung andyan din ang sa heading yung kung anong sanggunian. Sangguniang barangay ba yan, sangguniang bayan, or sangguniang panlalawigan, or sangguniang panlungsod. Subject. Sa subject na to, ito yung ordinance, resolution, agreement, request, or the proposed measure to be acted upon by the sanggunian. So, halimbawa, ito ba ay letter ni mayor? Ito ba ay ordinance? Ito ba ay memorandum of agreement? So, ito ba ay request? So, yung pinaka-summary or yung title ng ordinance, resolution, agreement, or request na yun yung ilalagay natin sa subject.
Facts. Okay, kapag sa facts, ano yung ilalagay natin sa facts? Nung na-refer ba sa'yo yung committee, ano yung mga activities na kinonduct ng committee na yun? So, puwedeng ilagay mo doon na, the committee conducted committee hearings, may kinonduct na meetings, consultations, may research sila, may binisita silang, institution para magsangguni or mayroon silang inspection or field inspection sila or anong klaseng investigations yung ginawa nila. Basta, ah, any activities na kinonduct ng committee para mabuo nila yung kanilang committee report, yun yung ilalagay natin sa facts. Sa facts rin, pwede rin nating lagay doon yung mga documents na ah, attached to the committee reports or received by the committee. Halimbawa, yung letter ni Mayor, yung pagka pagka-EIP siya, ano ba yung EIP, yung annual investment plan, ano pa, yung mga resolutions ng Municipal Development Committee or sa barangay naman yung resolution ng BDC, pagka-agreements or requests or petitions, yung resolution ng civil society organizations, basta lahat ng documents na tumulong or naging basihan para mabuo mo yung committee report, yun yung ilalagay natin sa facts. And kung ano pang ibang information na ah, ang information na yun is related sa subject matter o pwedeng pagka-ordinansya or may previous ordinance na i-amend, pwedeng ilagay mo doon yung title ng previous ordinance na yun or resolution, may i-amend ba yung resolution na yun. So yun yung ilalagay natin sa facts. Sa facts is usually ito yung mga makakatulong lamang. Ito yung mga informasyon na makakatulong para mabuo natin ang committee report. Susunod dito is yung findings. Sa findings, dito mo na lalagay kung ano yung mga nalaman mo. So, halimbawa, yung ordinance na yon, ano ba yung legal na basihan? So, pwedeng legal basis of the proposed measures. Ano yung mga comments and observations mo as comments and observations of the committee? And pagka ipapasa ba yung proposed measure na yun, yung proposed ordinance na yun, ay yung ano yung magiging epekto, anong disadvantages or advantages. And pwede mong ah, halimbawa proposed ordinance siya, ano yung summary ng or mga salient features ng proposed ordinance na yun. And pagka naman siya memorandum of agreement na i-confirm ng sangguniang barangay, sangguniang bayan, or sangguniang panlalawigan, or sangguniang panlungsod, ano yung mga obligations ng local government na yun sa case ng sangguniang bayan, ano yung obligations ng munisipyo. So, lahat ng mga findings, ano yung mga nalaman mo na ah, may connection sa ah, committee or sa proposed measure na yung gagawan ng committee report. Recommendation. Sa recommendation is ito yung clear statement of the recommended action based on the findings of the committee. So halimbawa, kapag ah, yung recommendation is okay, walang mababiolate na national or local ordinance yung proposed measure na yun. So, anong recommendation mo? Ilagay mo doon na the committee recommends for the second reading of the proposed measure. Or hindi mo siya i-recommend, the committee do not recommend. Basta clear yung action na i-recommend ng committee. And punta tayo sa sample of a committee report. So, dito tayo sa heading. Okay. Sa sample dito sa aming sanggunian, of course, andito yung sa case ng sangguniang bayan, ito yung ano natin, yung heading. Ito yung committee report and anong pangalan ng committee. So, dito is
the Committee on Zoning, Housing, Land Utilization, and Building Construction, and Committee on Laws and Legal Matters. So parang joint committee siya. And saan may address yung committee report na yun? So dito is to the Sangguniang Bayan through the Vice Mayor. Okay. So yun yung heading. Ano yung susunod sa heading? Punta tayo sa subject. So yung anong sabi natin sa subject kanina? Ito yung title ng ordinance na yun. So dito yung title ng ordinance na pinag-aralan ng Committee on Zoning and Committee on Legal Matters is uh, an ordinance enacting the zoning regulations for the municipality of Bacon, Benguet, and providing for the administration, enforcement, and for the repeal of all ordinances in conflict therewith. So dito sa subject, yung ordinance na mismo yung pag-aaralan. So usually ang nilalagay natin dito is yung title. Or kapag letter ni mayor, letter of the mayor, anong paksa ng letter na yon, ganun. Or pagka-request ng mga civil society organizations, ilagay lang natin yung parang summary ng request na yon. So, dito sa facts, anong sabi natin kanina, yung mga activities at mga documents na related sa subject. So, dito sa facts natin, merong kinandak na public hearing yung Committee on Zoning and Legal Matters. So, ilagay natin, nakondak siya noong September 12, 2023. Ano pa? Hindi lang yun. Yung proposed na zoning ordinance is pinisend na rin natin sa Provincial Land Use Committee. So, ilagay rin natin dito sa ito yung mga activities ba na kinandak natin. Dito naman sa documents and other informations related to the subject, of course, ano yung mga documents na naka-attach sa committee report, yung draft ordinance, yung minutes ng public hearing noong September 12, 2023, and then yung Comprehensive Land Use Plan Volume 1 and Volume 2. So sa CLUP kasi, pagka ina-approve natin yung CLUP, part na ng CLUP Volume 1 and Volume 2 yung zoning ordinance. Next, punta tayo sa findings. So dito sa findings, yung findings dito, anong sabi natin kanina, yung legal basis. So dito, makikita natin yung legal basis ng zoning ordinance, which is yung Republic Act 7160. Ano pa, nilagay rin natin dito yung mga other related laws such as the Commonwealth Act 141, RA 8550, yung Fisheries Code, yung PD 705 Forestry Code, PD 1067 Water Code, Presidential Decree 1096 yung National Building Code, and yung Executive Order number 72. So dito rin sa part is ating sinali, pwede rin nating nilagay natin dito yung purpose ng zoning ordinance, which is to promote and protect the health, safety, peace and order, comfort, convenience, and general welfare of the inhabitants in the municipality. Ano pa? Meron tayong nilagay dito na tatlong purpose. And dito, meron din yung summary. Ano ba yung nilalaman ng proposed zoning ordinance natin? So dito is makikita natin dito yung zone qualifications, yung zone regulations, yung general regulations, performance standards, at kung ano pa. So dito rin natin nakadagdag pa sa committee report na prior sa presentation sa public hearing is present muna natin yung draft ng zoning ordinance sa Department of Human Settlement and Urban Development para sa kanilang for initial comment and recommendation. So yan yung nakalagay sa findings. Una is yung legal basis, yung purpose ng measure na yon. Pangatlo is yung summary, ano yung mga contents and
ano yung ibang activities na kinandak natin, or ano yung observations or comments na pwede nating idagdag. Next is yung recommendation. So, anong sabi natin sa recommendation kanina? Kailangan siyang uh, clear statement. So, anong sabi dito? Based on the merit of the vaccine findings, this joint committee recommends for the enactment of the proposed ordinance. So, yung ano na nila is para sa uh, enactment ng ordinance, and para klaro, meron dito na i-recommend yung ordinance para sa second reading. Kasi nga, walang ordinance na or resolution na ma-approve kung hindi siya pag-aralan ng isang committee. So dito is i-recommend na ng committee para sa second reading. And of course, yung signature and name ng mga officials na nag-prepare sa uh, committee report na yon. So dito is andito yung mga chairman and members of the uh, zoning, housing, and land utilization, saka yung laws and legal matters. Okay? Okay, isang sample naman yung para mas mapag-aralan pa natin kung paano gumawa ng committee report. So, sabi na, ito naman is mula sa Committee on Education and Special Events. So, ito yung name ng committee na nag-prepare, yung committee report number, yung date, and naka-address sa Sangguniang Bayan. Ito naman yung name ng office kung saan ma-approve or pag-uusapan yung committee report, which is the Sangguniang Bayan. Okay, yung subject dito is, ito kasi is MOA. Kanina ordinance, ito naman is MOA. So, request for authority. So, ano yung nire-request ni Mayor dito? Request for authority by the Mayor to sign the Memorandum of Agreement with the Cordillera Career Development College, Buyagan and Tren Benguet, relative to the placement of CCDC taking a Bachelor of Science in Social Work in the communities in this municipality for their social work field practicum covering 2 semesters. So ito is MOA na si Mayor nare-request siya ng authority to enter into a MOA with the CCDC para sa immersion or field works ng kanilang mga students na kumukuha ng kurso ng Bachelor of Science in Social Work. So, punta tayo sa facts. Ano yung facts? Of course, dito, sabi sa facts is, on September 19, 2023, yung MOA na proposed MOA para sa LGU ng Bacon and CCDC was referred to this committee for its recommendation. Yun lang yung nilagay. Parang nilagay lang dito is paano napunta yung subject na yon sa committee. So meaning noong September 19, 2023, upon reading of the request by the Mayor, it was referred to the Committee on Education. Second naman is, ano ba yung ibang documents na nakasubmit? Siyempre, of course, yung copy of the letter from the municipal mayor. And yung pangalawa is yung copy of the Memorandum of Agreement. Okay, punta tayo sa findings. Dito na sa findings, as a precondition to graduation, parang all Bachelors of Science in Social Work students of CCDC are required to undergo 1,000 hours of social work, fieldwork practicum covering 2 semesters. So parang ito is parang ano yung findings, ano yung nalaman ng committee sa MOA na yun. So ito na, nilagay dito sa number 1. Sa number 2 naman, additional na facts, additional na findings na nalaman nila is merong 8 students na ma-assign sa 7 barangays. Anong sabi natin kanina? Obligation ng municipality. So, the municipality is obliged to accept the student practitioners and to provide maximum opportunity for the practitioners to gain experience. And dito is
nilagay rin natin kung ano nga ba ang legal basis ng pag-enter natin sa MOA na yun. Meron bang basihan? Meron bang legal na basihan yung pakikipag-MOA ng local government doon sa isang learning institution? So, nilagay rin natin dito, which is Section 3 ng Republic Act number 7160. Okay, so dito sa recommendation, ang recommendation is clear statement. So, ano yung clear na recommendation ng Committee on Education na nag-aral sa subject ng committee report na ito is makikita natin is ang recommendation nila is to pass a resolution authorizing the Honorable Mayor to sign the Memorandum of Agreement. So, yan yung clear na recommendation nila. And of course, yung signature ng mga committee report. Okay? So, yan yung mga committee na nag-aral doon sa committee report. So, hanggang dito na lamang and sana is marami tayong natutunan para sa paggawa ng committee report. Sa mga hindi pa nag-subscribe, sana mag-subscribe kayo at nang dadami pa tayo sa ating YouTube channel na ito. Maraming salamat.